Panoorin na natin si Sir Sunny. Yun. Atay dito. Nandito ako. I showed up. Tinamon niya ako, nasamahan ko yung mag-arrest sa kanya. Nandito ko ngayon. Sir, yung reaction ng mas natin. Sinabi naman talaga ni Bato yun, may ebidensya tayo doon. By the way guys, meron po akong hindi ko naman binebenta to kasi meron, yung kami ni Mark kasi, meron kaming groups doon na Trillianista. Ayan. Mga supporter kami ni Trillanes. Ayan. Kasi nga, sobrang galing niya kasi talaga. I don't know kung ano yung nagigain niya rito. Pero grabe talaga yung yung intensity niya pagdating sa mga Duterte. Ito yung tinatawag natin na generational hate. Hanggang dulo mula tatay hanggang anak hanggang sa barkada ng tatay. Lahat talaga tutulig sa inya I mean ako naman, nagkaroon na rin ako ng mga kasagutan dito sa, kunyari yung mga yung ibang mga YouTubers, pero at one point magsasawa ka na lang parang ayoko na yan, iba naman, di ba? Pero yung iba, bahala kayo. Ito yung mga mas importanteng bagay. 'Di ba? Grabe talaga si Trillanes. Like, nakakabilib talaga yung intensity niya. Ako, I'm a fan of him because of that. And of course, biruin mo, yung inupuan niya yung ebidensya na na-confirm ng AMLAC ngayon, 10 years in the making yun to the point na napaalabas niya si Bato de la Rosa para harangin yung impeachment. That's how good he is. Okay, kahit anong sabihin niya sa kanya whether miski BBS kayo you have to be at least slightly impressed sa ginagawa niya. That is intense. That's intensity to the next level, di ba? I mean, tuloy natin. Kung siya yung Nicolas, dapat kayo raw po kasi. All the NBI version na. Hindi naman ako yung nagpapatay ng libo-libong Pilipino siya Nakita siya, hindi naman ako yung nagpapatay ng libo-libong Pilipino siya. Which is totoo kasi ang Amnesty International, meron silang estimate kung ano yung napatay ng war on drugs ni Rodrigo Duterte, and they are saying kung si Rodrigo Duterte yung in command, siya yung architect, 'di ba? So si Bato de la Rosa. So that's ganun talaga. Nakitaan ng probable cause. I think probable cause lang ang kailangan sa ang standard for ICC. Talagang ganun. Ngaw-ngaw na lang. Tuloy. Sir, bakit kayo nandito kasama yung NBI? Sige, sir. Bakit kayo nandito? Sir, stop lang Nandito saglit. ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. Okay. So, nandito ako ngayon. Nandito yung, pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arrestuin siya. Kaso, siya naman yung, doon, ayaw lumabas. Okay. So, tandaan natin kasi may pinakita si Sir Sunny dito. Papakita ko sa inyo. Trillanes. Papakita ko sa inyo. Para lang fair na Kasi pag pumunta ka sa page niya, inaresto siya sa mismong Anything you will say will be used against you. So, inaresto siya sa lobby ng Senate. And then si De Lima din, after niya mag-speech, inaresto din siya. So, ang sinasabi lang namin dito is that be fair. Kung pwedeng arestuhin yung mga pinklawan or dilawan senators, dapat yung DDS din. May ginawa so dapat managot. Ganun lang kasimple yun. So, anong problema ngayon? Bakit yung tinatago si Bato? Diba, ginusto naman niya yan. Go ahead. Pag dumating yung ICC warrant, i-serve nyo, sumama ka. O, ayan na. Wish granted. So what's the problem now? Bakit maraming umiiyak pa rin? It seems to me na kapag sa inyo ginagawa, yung ginagawa ng ibang tao, mali. Pero pag kayo ang gumagawa dun sa ibang tao, tama. Hindi naman pwede ganon. But justice has to be equal, di ba? Gagawa ka ng kasalanan, yan yung mangyayari sa'yo. So yung Senator, kayo, kino-confirm nyo, hawak ng NBI ang warrant of arrest ng ICC para kay Senator De La Rosa? Yes. Yes. At, pero yun nga sir, sorry ulitin Anong role mo? Anong role ninyo nagagalit dahil bakit Again, nakasama kaya yung pumunta rito dahil Request. personal request ni Bato na Exactly. samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Oo, tama, 'di ba? At saka hindi lang naman siya normal citizen, he was a former senator and he was personally called out by Senator Bato de la Rosa. We are all witness to that. Actually, gumawa pa nga ako ng video diyan, mga lods. Anything you will Papakita ko sa inyo kapopost ko lang, hindi yan. Ito yung enhance
Go ahead, make my day, Oo. Mr. Trillanes! Kahit sumama ka pa, O, kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant, mag-serve ng sumama warrant. ka, ikaw mismo magpusa sa akin. O, siya mismo yung magposas. O, edi wish granted. O. Wala namang mali na ganun yung ginawa ni Bato. Bakit umiiyak si Bato ngayon at gusto niyang sipain si Trillanes sa loob ng Senado? Eh, ikaw naman ang nag-request nun. Pabago-bago ka ng isip eh. O, tuloy natin. Yan ang data ko. So yung commotion kanina, sir, kasama kayo sa commotion kanina sa basement, yung naresel daw ng mga tauhan ng NBI sa Senator De La Rosa para pigilang umakyat. Wala ako doon. Uh-huh. Eh kung nandun ako, di nadapos na yan. Teka. Hindi, Sir Sunny is actually pertaining to this, ha. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung inaano niya. Yung sinasabi niya, ito, to. Yan. Hindi, panoorin nyo na lang yan doon sa isang page, bago nating page. Pang memes lang to. At saka, walang politika rito. Lahat ng memes dito ko ilalagay para lang Andy.ult. So, mag-follow kayo dyan. Promise yan, walang politika yan, walang kahit anong yan. Puro memes lang yan, tsaka comedy, di ba? Yung parang old school. Lalagay ko rin dyan, Victor Magtanggol content ulit ako dyan. Promise ko sa inyo, mag-follow lang kayo. So, mag-message kayo dyan. Or, at least mag-comment kayo dyan. Para dyan yung mga katatawanan natin. Kung ayaw nyo yung political content ko. Para naman, sumaya naman kayo sa hirap ng ating buhay ngayon. So, balikan natin yung sinabi ni Trillanes. Sir, ano po pinakita yung warrant ka dito, sir? Sir, pati sir, pwede pakita ulit pinakita na medyo may tuloy kayo dito. Ipapublish na yan ng ICC within the next week. Sa kaso Sir, ito yung warrant of arrest na hindi, ito yung hindi public warrant of arrest, yung sikreto lang na may warrant of arrest. Secret lang daw. Hindi. Palagay ko, na-mind games talaga nila si Bato eh. Pero kasi yan force move yan eh. Sa chess, yan yung tinatawag nating sugsuang. Kumbaga, wala na siyang ibang move kung hindi yon. Kasi nga, pag si Tito Sen, forthwith proceed, magko-convince sila as impeachment court. Ngayon, most likely mangyayari, i-dribble na naman yan. Pero at least, alam nyo. Kayo mga nanonood, alam nyo na may tinatago si Sara Duterte. Doon na lang tayo. At para sa akin, okay na yun eh. Para sa akin, kung discerning ka na tao, talagang hindi ka na magtitiwala sa mga Duterte ever again. Pero, siguro yan yung isang kailangan kong gawin in the next 2 years na ipaalala lagi sa inyo na nag-vote in yung mga lumabas si Bato para ipagtanggol si Sara Duterte. Hindi para talaga gawin yung trabaho niya. Tingnan nyo na lang kung sino mas matapang, si De Lima, si Trillanes, or etong si Bato na lumabas lang at ngayon sobra-sobra yung protection niya from Alan Peter Cayetano. Minsan kasi alam ko naman na umay kayo dito sa mga ganitong bagay, pero tandaan nyo kung sino yung iuupo nyo sa 2028, yun ang magdidikta kung ano yung or at least yung face ng ating mga buhay ay maiiba sa inyong decisions. Okay? Ako, hindi ko sinasabi na gayahin nyo yung mga sinusuportahan ko. Of all you know, baka mali yung mga sinusuportahan ko. Nasa sa inyo pa rin yan. Pero, bibigay ko sa inyo yung opinion ko, nasa sa inyo na lang kung tatanggipin nyo yan or hindi. Yun kasi yung iba ko, halimbawa sa PGMN, they are telling you guys kung sino yung tama at mali. Ang sinasabi ko lang, may mali, tatanggapin mo ba kung mali or tama? Ganun lang. May batas na dapat sundin. Ganun lang. Meron akong bias, inaamin ko yan. Hindi ako nagpe-pretend na wala akong bias. I have a lot of biases here on the channel, especially in politics. I'm telling you, pinklawan ako noon pa. I'm telling you na gumawa kami ng groups called Trillianista. Kung questionable yung pagsuporta ko kay Boss Martin, you are not required to support Boss Martin kung ayaw nyo. Actually, kumbaga, nasa sa inyo pa rin yung huling desisyon. Mag-enjoy lang kayo sa mga sinasabi ko. Pakinggan nyo ko, i-debunk nyo ko. Wala naman problema. Hindi naman kasi totoo na bawal nyo akong i-debunk. Pwede. Sino ba nagsabi nun? Hindi yung totoo, di ba? Ang totoo is, if you have an opinion and your opinion is opposite to mine, we can have a
either good argument or bad argument, 'di ba? Kadalasan ang nangyayari dito sa Pilipinas, sobrang baba ng diskurso niya. Kaya ako mahilig ako manood ng mga facts first kasi some of the guests doon minsan hindi ako nag-agree. Nakita nyo naman, 'di ba? Meron akong mga hindi pinag-agreehan doon. Dinefend ko pa yung position ng mga DDS noon kasi sa tingin ko yun yung tama, yun yung nararapat, 'di ba? Pero hindi gayon pa man, hindi ko sinasabi na absolute yung position ko, hindi ako infallible. 'Di ba? So, kung ayaw nyong support ko kay Trillanes, okay lang naman, 'di ba? 'Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Na huwag kayong absolutist pagdating dito sa politics. You have to use your critical thinking lagi. Okay, ako sinasabi ko sa inyo, bias ako. Bias na bias talaga ako. But sa pagka-bias ko, siguro naman may mapupulot kayong ilan-ilang nuggets to help you for your decision sa 2028. I am not against protesting. Okay? I'm not against protesting. Pero gusto ko rin maging practical tayo. Isang labasan na lang. Kasi mga busy tayong lahat. May trabaho kayo, may trabaho ako. May ginagawa kayo outside of social media, ako din, di ba? But dito sa social media, eto lang yung nagko-convene tayo eh. Nagkakaroon tayo ng palitan, diskurso dyan sa baba or kung gusto nyo akong murahin, nasa sa inyo na naman yan. Hindi na naman ako nagpapatay ng comment section for whatever reason, di ba? Lalo ngayon, 'di ba? Kasi katakot-takot na bash ang inaabot ko kasi nadamay na naman ako ng mga tanga sa PGMN, pero okay lang 'yun. Walang problema 'yun. Okay na okay sa akin 'yun. Saka na natin pag-uusapan 'yun. For now, palakpakan muna natin si Sentry for a job well done. Kudos sa'yo, Senator Trillanes. 2028, kita tayo, sir.